Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Monsenyor Manny Ballesteros, alas 4:07. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Biyernes. Hanggang sa Friday. Yehey! At 17 ng buwan ng Hulyo. Pilipinas nagprotesta sa panibagong pambubuli ng China. Racist depiction ng Chinese Daily News. Mariing kinundi na. Presyo ng diesel posibleng tumaas ng 11 peso sa susunod na linggo. Kerosene at gasolina may malaking pagtaas din. Naku po. Pamamahagi ng 2,000 ayuda sa mga apektado ng Middle East crisis. Aarangkada na sa Lunes ayon sa DSWD. Face-off ng mga Cayetano at NBI Director Matibag itinakda ng impeachment court sa Martes. Naku, yan ang fireworks. Mga paglabag sa aligasyong anomalya sa 2019 na SEA Games projects. Iimbestigahan din ng Ombudsman. 4 na eskwelahan sa Mandaluyong City na bulabog sa bomb threat ngayong Biyernes. Pagmumura at pananakot sa social media, isang uri ng cybercrime ayon sa Supreme Court. Hepe at 4 na pulis Bulacan nasangkot sa mistaken identity, sinibak sa pwesto. 5 sasakyan nagkarambola naman sa Quezon City, 8 ang sugatan. Todong ayuda sa mga Pilipinong marino na apektado ng global conflict, pinatitiyak ni Pangulong BBM. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Formal lang nagarap ng protesta ang Department of Foreign Affairs laban sa panginsulto ng Chinese state-run newspaper sa mga Pilipino bilang unggoy. Ginawa ng DFA hakbang matapos sa publiko ang China Daily. Ang AI-generated video noong July 10 tungkol sa unggoy na nakasuot ng barong Tagalog at salakot na nagpapakita bilang isang Pilipino. Ayon sa DFA, ipinabot ni DFA Undersecretary Leo Herrera Lim ang protesta kay Chinese Ambassador Jing Quan sa kanilang pagpupulong kahapon. Hinili ng opisyal na agad ipatanggal o i-pull out ang mapanirang puri sa video. Ipinaalam ni Yusek Herrera Lim kay Ambassador Jing na ang makaparehong offensive material ay taliwas sa isinusulong na mutual respect na nakakaapekto sa bilateral relations ng dalawang bansa. Kaugnay nito ay lumiham na rin ang Philippine Embassy sa Beijing sa editor-in-chief ng China Daily para igiit ang demand na agad i-pull out ang controversial na racist video. Abay, kung pagandahan lang naman, mas maganda naman mga Pinoy. Of Ilan course. na ang naging Miss Universe sa World Pilipinas? class lakay. May naging Miss Universe na bang galing sa China? Wala pa. Parang wala pa, di ba? Tapos kukumpara Beauty mo and kami brains kaya lakay. Yes. Tapos kukumpara kami sa unggoy. Grabe naman kayo. Samantala, iginiit ang pambansang pulisya na mas ligtas na ang Pilipinas sa kabila ng kaliwat kanang insidente ng karahasan kamakailan. Ayon
Ayon kay Acting PNP Spokesperson Police Colonel Alan Reyco, mas nakikita ng publiko ang mga tinawag niyang sensational na pangyayari. Pero kung estatistika ang pagbabatayan, mas bumaba pa ng 20.6% ang focus crime rate sa nagdaang 3 buwan dahil na rin sa pagpapatupad ng Safer Cities Initiative ng Department of Interior and Local Government o DILG. Sa kabila nito, aminado si Ko na hamon sa otoridad kung paano mas mararamdaman ng taong bayan ang mga numero. Narito si Colonel Reyco. Medyo nakikita lang po natin siyempre mga sensational yung mga nangyayari, pero yung statistics po natin talaga pababa po talaga yung krimen. But again, uulitin po namin, gusto namin ito ay nararamdaman ninyo na mas ligtas na nga. Hinimok ng PNP ang publiko na patuloy na makipagtulungan upang gawing mas mapayapa ang bawat komunidad. Malungkot na balita sa ating mga motorista sa lahat ng ating mga kababayan. Dahil tataas naman ang presyo ng petroleum products sa darating na linggo. Nagababadya ang 11 pesos. Nataas ng presyo bawat litro ng diesel sa Martes. Dahil sa pagsiklab na ng panibagong tensyon na naman sa gitnang silangan. Ayon kay Director Rino Abad ng Department of Energy, ang increase sa halaga ng diesel ay papalo mula 10 hanggang 11 piso kada litro. Aabot naman sa 3 hanggang 4 na piso adjustment sa halaga ng kada litro ng gasolina, habang 11 hanggang 12 pesos naman ang taas sa kerosene. Inamin ni Abad na halos hindi na magbabago ang naturang forecast. Ang pagsiklab ng panibagong tensyon sa Middle East ay resulta ng pag-atake ng Iran sa mga commercial ship na nagtatanging dumaan sa Strait of Hormuz. Lalo pa uminit ang sitwasyon ng maglunsad ng retaliatory attacks ang Amerika sa mga military assets naman ng Iran. Sa iba pang balita, simula na sa susunod na linggo ang bigayan ng 2,000 pisong karagdagang tulong para sa ating mga kababayang nasa vulnerable sector. Sa panayam sa DZRH, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na sa ilalim ng Uplift Program, unang mabibigyan ang mga miyembro ng 4Ps at walang gutom program. Isang beses lamang anyang makatatanggap ng 2,000 pisong karagdagang ayuda ang mga nasa naturang programa. May deposit o maide-deposit na rin ang ayuda sa mga bank accounts ng mga nasa poor at near poor households classification sa susunod na linggo. Kinakailangan namang ayusin pa ng DSWD ang pagpapaabot ng tulong sa mga low-income workers dahil wala pa silang listahan o wala pa silang registration gaya ng bank or e-wallet information sa ahensya. Pero sila at ng mga nasa poor at near poor ay mabibigyan ng ayuda kada buwan mula ngayong Hulyo hanggang Disyembre. Kasi na doon kasi kailangan namin suriin na kasi gusto namin malaman totoong tao ba to, buhay pa ba to, 'di ba? Pero pagkakuha niya ng first 2,000 niya na manual, doon na mismo bibigay niya sa amin yung GCash account niya. Tapos sa susunod na 5 months sa GCash na namin i-deposit. Ayun. Samantala, kasado na sa darating na Martes ang paghaharap, face-off nina Senator Alan Peter Cayetano at NBI Director Melvin Matibag. Ito'y kaugnay sa nakatagdang pagtestigo ni Director Matibag sa impeachment court para sa Article 4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Matatandang sa pagbubukas na ika-6 na araw ng impeachment, binatikos ng magkapatid na Cayetano ang pag-anunsyo ni Matibag na iimbestigahan ng NBI ang manoy anomalya sa New Clark City Sports Complex projects kung saan idinaos noon ang 2019 SEA Games. Sabi ni Senator Alan Cayetano, isang harassment
Sa Senate Minority Leader ang ginawa ng NBI na pinaniniwala ang may basbas ito ng Malacanang. Sa bukod namang pahayag, hinamon ni Senator Alan ang NBI na ituloy ang investigasyon habang ipupursige naman umano ng minorya ang investigasyon sa nakalimutan ng flood control scandal. Samantala, inaasahan ng magbibigay ng mabibigat na impormasyon si NBI Director Melvin Matibag para mapalakas ang alegasyon ng grave threats ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Deputy Speaker Paulo Ortega, asahan ang fireworks sa Lunes o Martes sa pagharap ni Matibag. Saad ni Ortega, bilang hepe ng NBI, si Matibag ay may access sa lahat ng complete investigative records pero baka hindi sa pagkakakilanlan ng assassin. Sa panig ni Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan, tatapusin umano ng NBI Director ang mga naunang testimonya nina Mark Calilong at Jeremy Lotok para patotohanan na hindi no joke ang banta ng bise. Ang tapang ng Edgar Hoover of the Philippines. Director Melvin Matibag. Sa lahat ng mga naging direktor ng NBI, ito ang nakipaghamunan sa isang senador. Palag na palag eh. Isang kongresista. Ayan. Gina G. Lakay. Oo. Kumpiyansa naman ang defense team na walang basehan ang mga aligasyong ibinabato ng prosecution team kay Vice President Sara Duterte Carpio. Yan ang sinabi naman ng defense sa pamagitan ng kanilang spokesman na si Attorney Michael Poa. Kaugnay ito na naganap na oral arguments para sa mosyong ipasubpina ang tax at bank records ng Vice Presidente at ang report mula sa Anti-Money Laundering Council. Ayon kay Poa, hindi sila natatakot sa anumang dokumento sakaling magdesisyon ang mga senator judges na ipasubpina ang mga ito. Pero iginit nitong may mga batas na nilalabag ang pagbubukas sa mga nabanggit na dokumento. Natampaliwanag ni Attorney Michael Poa. Sa atin lang po, no, ang parati natin sinasabi, we are not here to suppress anything. Hindi naman po kami natatakot sa mga dokumento kung ano man yan. Kami po ay, kumbaga, confident po sa aming defense at sa aming theory of the case. Ang problema lang po dito, gusto lang namin mailahad, no, ang aming posisyon na may mga batas na nagbabawal. At hindi lang po ito para sa respondent ngayon, which is the Vice President. Para rin po ito, no, sa lahat ng impeachable officers. Samantala, pag-aaralan ng Office of the Ombudsman ang mga dokumento sa 2019 Southeast Asian o SEA Games para sa umano'y posibleng mga paglabag. Ito ay matapos kumpirmahin ng tanggapan ng Ombudsman na ibinasura noong 2021 ang reklamong inihain laban kay Public Works Secretary Vince Dizon na noon ay Pangulo at CEO ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA at Chairman ng Philippine SEA Games Organizing Committee kaugnay ng umano'y mga irregularidad sa pagdaraos ng SEA Games. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, iniutos na niya ang pagkuha ng mga dokumentong may kaugnayan sa pagbasura ng nasabing kaso. Kabilang sa mga aligasyon sa reklamo ay ang umano'y overpricing at iba pang irregularidad sa procurement at paggastos para sa ilang proyekto ng SEA Games. Mga isyu sa paggamit ng pondo ng pamahalaan para sa paghahanda ng torneo at umano'y paglabag sa Republic Act No. 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act, gayon din sa iba pang batas laban sa katiwalian. At sa kaugnay na balita, ipapasubpina na ng NBI ang ilang opisyal ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Kaugnay na investigasyon sa anomalya sa 2019 SEA Games na kinasasangkutan na proyektong sinasabing may anomalya at overpriced na mga project.
Alamin natin ang detalye mula kay RH sa number 15. Giselle Ricafort, please come in. Giselle. Lakay ipasasabina ng National Group Investigation ng ilang opisyales ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o yung PhilSGO kaugnay ng investigasyon sa umano'y anomalya sa 2019 SEA Games. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, kabilang sa mga ipatatawag ng Bureau, sina 2019 PhilSGO Chairman Ramon Zuzara, Chief Financial Officer Dexter Estacio at Corporate Secretary John Lester Buen Consejo. Sa Lunes daw i-issue yung sabina at pahaharapin yung mga ito sa Biyernes, July 24. Pakinggan natin si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Nandito yung papasabina na po natin si Ramon Susara, yung po yung chairman noong 2019. Yung iba pong incorporated mga directors na nakalagay dito. Kasama rito po yung CFO nila, si Dexter Estacio, at yung corporate secretary na si Lester Bensuceso. So tiningnan ko po yan, tapos kinuha po natin itong 2019, lumalabas po itong 2019 ay sila pa rin yung kasi Susara pa rin po ang chairman at president at si Estacio. Una nang nilinaw lakay ni Director Matibag na tututok yung investigasyon ng Bureau sa umano'y unliquidated na pondo ng 2019 SEA Games sa pamamagitan ng PhilSGO na pinamunuan ni Senator Alan Peter Cayetano noon. Kabilang sa mga sisilipin yung kontrobersyal na kikiam na isnilbe doon sa mga lumahok sa SEA Games, 50 milyong piso na kontrobersyal na kaldero, umano'y hindi nabayaran ng mga travel agency. Gayon din yung mga uniforme, allowance ng mga atleta at yung aligasyon na may pondong pumasok di umano doon sa PhilSGO mula naman sa confidential fund. Ito si Giselle Ricafort sa Deezer Issue na sa Lakay. Ipapasubpi na rin ba ng NBI si Senator Alan Peter Cayetano? Lakay, ang sinasabi nga ni Director Matibag ay nakapagtataka sapagkat nung binanggit niya na iimbestigahan yung anomalya doon di umano sa SEA Games ay nag-react ang Senator Alan Peter Cayetano kahit wala naman yung kanyang pangalan doon sa listahan. Doon lakay sa binanggit ng Director Matibag na ipasasabina sa Lunes, wala doon lakay ang senador. Pero una na niyan sinabi lakay na mas maganda, mas makabubuti kung haharap ang senador doon sa investigasyon ng Bureau para makapagbigay linaw lakay doon sa mga ipinupukol sa kanya na aligasyon. Okay, may. Sa kailan na ipapasubpi? Kailan sila maghaharap? Pina-report sa NBI? July, sa Monday lakay i-issue yung sabina ng Bureau, pero sa Friday, July 24 lakay pahaharapin yung mga opisyales ng nabanggit lakay na non-government organization. July 21? July 24 lakay sa Friday. Kasi 21 ng face-off. Face-off sa Senado, lakay. Sa Senado ni Senator Cayetano at NBI Director Melvin Matibag. Edgar Hoover Matibag. Tama lakay, kaya nga ang hindi lakay kasi pinagbigyan yung request niya na bago sana o sa mismong July 20. Kaya kanselado lakay yung kanyang biyahe doon sa Bangkok, Thailand. Okay. Abangan natin yan. Maraming salamat, Giselle. Pasabog talaga yan. Ito si Giselle Ricafort para sa Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort mula sa NBI. Babalikan natin lang pang detalye ng ating mga balita. O yung mga nakipag-away sa social media, ha? Ayan. Mga net warriors lakay yan. Oo, yung pagmumura at pagbabanta sa social media. Isang uri ng cybercrime ayon sa Supreme Court. Ayan, pwede kayong makasuhan. Samantala, hepe at 4 na pulis sa Bulacan nasangkot sa mistaken identity. Sinibak sa tungkulin. At good news naman sa ating mga marino, sa ating mga seamen, seafarers. Yung mga marinong Pinoy na apektado ng gyera ng Iran at Amerika na hindi makadaan sa Strait of Hormuz. Abay, kung sila po ay mawalan ng hanap buhay, bibigyan sila ng ayuda ayon sa Pangulong Marcos.
Magkano kaya? Monthly ba yun? Oo nga, Lakay, isang diba? bigayan lang. Oo. Medyo mabigat yun, Lakay, kapag ganun. Yan. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang break time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy, Kuyang Larry Francisco. Aloha! Alas 4:29. Break Time. Oras, Colonel Ariel Kerubin. Alas 4:38. At hatawin natin ang mga reports. Teka muna, may kring-kring panalo promo pala tayo. Oh, Lakay, magpa-birthday ka muna. Mamigay muna tayo ng aginaldo sa ating mga winners sa ating kring-kring panalo promo. Kring-kring, take it away. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Eto na si Kring Kring, Miss Thea. Sino ang unang winner natin? Dalawa pala winner natin. Oo, Lakay, back to back. Hello, Charlie Orendain Jr. ng La Union. Aba, naimbaga malam, Charlie. Yes po. Ayan mo, Ayan. La Union. Taga saan ka sa La Union, Charlie? Bawang lang po yun. Bawang. Ilocano na ito nga Jay napakpapanik Bangir lang. Paakyat na gilyan, Lakay. Tisaludsod ko ngayon, Charlie. Ayan. Anyang istasyon iti radyo iti agsel celebrar iti 87 years na nga rodan. DZRH. Ang galing-galing mo talaga, Charlie. Wala nang iba, walang duda. Congratulations sa Charlie. At isa pang winner natin na Miss Thea. Tingnan nga natin kung masasagot niya ang ating mahirap na tanong. Mula North, Lakay, punta naman tayo sa South. Oh, saan? Sa Naga, Camarines Sur. Ay, Oragon. Uy, no, Gemaline Lozentales, magandang hamon. Ano po? Ano po, magandang hapon po. Ayan, ikaw ang magtanong, Miss Teacher Thea. Ikaw, Miss Gemaline, alam naming updated at narinig mo na ang sagot ni Kuya Charlie kanina. Ang tanong, ano ang number 1 at kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas? Ang number 1 hindi lang sa Metro and Mega Manila, kundi number 1 din sa Naga, Camarines Sur at buong Pilipinas. DZRH po. Ang galing-galing mo talaga, ate, ha? Congratulations sa Gemaline Luzentales ng Naga Camarines Sur. Congratulations sa Charlie Orendain Jr. at Gemaline Luzentales. Samantala sa ating mga reports, una natin report mula sa Malacanang. Aba, may panawagan ang Pangulong Bongbong Marcos ng reconciliation. Panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na reconciliation sa mga Duterte. Walang kinalaman sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Ayon sa Malacanang, di ba huli na ito? Ayan, pwede pa ba yan? Oo nga, Lakay. Oo, ayan, hindi na mga lamat na ang relasyon eh. Wakwak na ang relasyon. Sabi mo ako, warak na warak. Ayan, warak na, ha? Tapos sila pa naman tinagri ang unit team noon, Lakay. oo Diba? nga, Akala ko ano, magkaisa. Race number 14, Let Narciso, please come in, Miss Let. Na di ba plinay sa impeachment court na video. Pero hindi nga o hindi umano nabubura ng hangarin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makipagkasundo sa lahat ang usapin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, partikular ang pagbabanta nito sa Pangulo. Reaksyon ito ng Malacanang matapos gamiting argumento ng defense panel ang video interview kay Pangulong Marcos kung saan sinabi nitong handa siyang makipag-reconcile sa mga Duterte. Para kay Palace Press Officer Claire Castro, mababaw ang argumentong ito at malayo o hindi konektado sa mga issue sa impeachment.
Ayon kay Castro, hindi dapat iligaw ang usapin dahil hindi maliit na bagay ang pinag-uusapan sa impeachment trial na patungkol rin sa kapasidad ng tao kung kayang mamuno gamit ang utak at puso. Dagdag pa ng palace official, hindi naman partikular na para lang sa mga Duterte ang alok na rekonsilasyon ni Pangulong Marcos, kundi sa lahat ng hindi sumasang-ayon sa kanya dahil ayaw niya ng kaaway. Pakinggan natin si Yusek Castro. So, kahit gusto makipag-reconcile ng Pangulo sa lahat ng maaaring hindi sumasang-ayon sa kanya, hindi nabubura ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ni First Lady at ni dating House Speaker ng Vice Presidente. Si Palace Press Officer Claire Castro. Ito si Letner dito para sa Yes, Akay? Mahirap naman yata yun. Ano? Akala ko reconciliation tapos kalimutan na ang impeachment. Hindi, walang pwede. ganon. Yun Not yung counted. dating, yung dating alok na presidente. Kasi di ba yung si Katunying ang nag-interview sa kanya, di ba, Lakay, na tinanong siya tungkol sa pakikipagkasundo sa mga Duterte na ginamit naman ng defense panel dun sa impeachment trial nung nakaraang linggo. Ganun ba? Sige, abangan natin. Pero, tingnan natin kung ano mga tatanggapin ba ng mga Duterte ito. Ayan. Alamin natin sa report ni Henry Uri mamaya. Ayan. Ayan. Para, sa bagay, gusto nating mag-reconcile sila kung kakayanin pa para together again. Kaya pa ba, Lakay? Kaya pa kaya yan? Warak na ka mo. Wasak na wasak. Ayan. Anyway, yan ang gusto ng presidente, di subukan. Pero ang tanong, Miss Let, ayan, SONA, ayan. Meron na ba? Update sa SONA kasi ang Kamara ilalakdaw na ang batasan sa July 23, ha? Ayan. Lakay yung sa SONA, kagaya ng mga preparasyon na yan, ay sa ano daw yan talaga, sa Kamara, Lakay. Kagaya din na itanong kasi sa Malacanang, iimbitahan ba si VP Sara sa SONA, nasa House of Representatives daw yan, Lakay. Si Presidente talagang mag-speech lang doon sa kanyang SONA. Ganun ba? Ayan. Kung noon ang sabi ng Pangulong Marcos, ayan ano ang punchline, slogan ng Pangulong Bonget sa kanyang SONA kung noon ay mahiya naman kayo? Ayan. Ano naman kaya ang slogan na gagawin ni Mr. George Garcia? Bakit si Abangan George natin, Lakay, dahil wala pang patikim sa ngayon. Wala pang patikim. teaser. George Garcia nga ba? Yung nasa advertising company ito ha? Director ngayon sa BCDA. Siya ba ang nagsusulat, Lakay? Sila ang kumamada ng kanyang SONA last year. Mahiya naman kayo. Ayan. Siya pa rin kaya? Ayan. Abangan natin. Sino ba mga dati identified natin ang mga speechwriter ng Presidente Digong era pa ngayon parang hindi sino bang hindi pa pamamusola kaya. Siya mismo? Si Masukat ba? Ayan. Masukat. Magaling mo magsulat si Masukat. Ayan si Dragon Lady ng Malacanang. Anong first name niya, Miss Let? Anong pangalan niya? First name? Masukat. Zenny? Hindi. Hindi ko rin Hindi maalala. Okay, sige. So, wala pang patikim. Elaine. Ayun, Elaine Masukat. Ayan, oo. Sana yung kausap ko kanina sana ang maging SONA ng Pangulong Marcos ay yung ramdam ng ating mga mamamayan mula sa laylayan. Yung pinakamalapit sa sikmura. Katulad na lamang ng mga pensyon ng ating mga seniors. Ayan. Abay, sabi nila sa bagay, narinig na rin natin ito, ha? Abay, yung pension nilang, 8,000. Ayan. Nauubos lang sa maintenance medicine. Totoo, Lakay. Tapos na-expirean tayo ng gamot, di ba? Dapat sinusupply na lang yan ng DOH. Sabi niya, nung unang panahon, sapat. Ang mga periculture center natin, ayan. May mga gamot na ibinibigay, mga gamot sa diabetes, provided for Lakay dati, high blood, diba? Nawala na. Ayan, siguro yan ay isa sa lalamanin ng Pangulong Marcos, SONA. At saka yung presyo ng mga bilihin, sabi niya,
tama, ayan, hindi nga masyadong tumaas ang presyo ng mga bilihin. Pero katulad niya, yung Skyflex, sabi niya, ang liit na ngayon. Shrinkflation ang tawag dyan, Lakay. Hindi nagbago ang presyo. Nagbago lang ang size. Ayan, pati serving sa mga restaurant, di ba? Hindi nagbago ang presyo. Ayan, pati noodles, pati sardinas na ino-order ko eh. Totoo, Lakay. Binibili ko eh. Kulang-kulang, aluwag-luwag na, pwede alugin na yung sardinas. Hindi na sila nagsisiksikan. So, di na pwede na alugin, parang juice. Sagana na lang sa sauce. Ayan, siguro yan ang ang laman ng tiyan, ha? Ayan, at yung mga na-hospital na Diyos ko, ha? Ayan, meron pang ano ngayon, yung hino-hostage sapagkat hindi makabayad ng ng hospital bill ang isang pasyente, ha? Ayan, pagkatapos may palit ulo. Ayan. Nakakaloka yung palit ulo. Sige, pauwi yung pasyente pero may kapalit. Siyang i-hold natin siya. Ayan, kulong natin yan. Ayan, mga ganun ba? Ayan. Anyway, napag-usapan lang namin na aking bubit kanina. Sabi ko, pre, ayan nga, kasama ka ba sa magsusulat na speech ng presidente? Oo, hindi daw. Negats. Hindi daw. Ayan. Pero kung siya tatanungin, isasuggest na yan. Yun. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo, Lakay at Nisea. Maraming salamat, Let. Narciso mula sa Malacanang. Samantala, pagtatatag ng mobile legal clinics at barangay legal aid desks isinusulong sa Kamara. Maganda to, Lakay, para meron tayong mga usaping legal ay nasa-solve, diba? Hindi tayo mabalitang yan. RH12, Milky Riganan. Manang Milky? Teya at Lakay, inihain ni Parañaque City 2nd District Representative Brian Yamsuan ng House Bill 9476 na target na maging institutional ang mobile legal clinics o MCLs at ang barangay legal and desk o BLAD sa ating bansa. Ayon kay Yamsuan, karapatan ng bawat Pilipino kasama ang mga may hirap at nakatira sa mga malalayong lugar na magkaroon ng libre at sapat na tulong legal. Sabi ni Yamsuan, sa ngayon marami sa ating mga kababayan ang hindi nabibigyan ng nararapat na serbisyo dahil mahirap puntahan ang mga korte, abogado at kadalasan kakarampot ang pera o kita. Sa datos ng World Justice Project, 8 out of 10 Pinoys ang walang access sa legal aid at karamihan sa kanila ay overseas Filipino workers, persons with disabilities at mga may hirap. Kapag naisabatas ang panukala ni Yamsuan, ang mga MLCs ay itatatag sa ilalim ng Department of Justice at mga Public Authorities Office. Ang mga BLAD naman magkakaroon din ng legal professionals at personnel para masportahan ng mga MLCs. Kabilang sa mga serbisyong iaalok ay ang legal consultation at advice, mediation at conciliation, at assistance sa paghahanda ng mga legal na dokumento, gaya ng mga affidavits, kontrata at simpleng mga pleading. Ako si Milky. Yes, Lakay. Congressman Brian Yamsuan ba yan ng Parañaque? Yes, Lakay, Parañaque. Yan ba yung tumalo kay Congressman Gasa Tambunting? Ayan. Yes, Lakay. Sabi, madali doon lapitan yan kung ikaw ay walang pera. Ayan. Talaga? Ibibili ka niya ng pera. Paano? Ayan. Paano ibibili ng pera? Ayan. Bibigyan ka ng pera. Ayan. Hindi photocopy lang kaya. Hindi photocopy. Bawal yun. Legit. Alam mo na kaya, Teya, isa yan sa mga pinag-uusapan ng Parañaque kasi di ba napakatagal ng mga tambunting sa Parañaque at isang neophyte ang tumalo nga noong nakalipas na eleksyon, si Brian Yamsuan. Ramdam na ba si Congressman Brian Yamsuan? Merong mga Lakay, may mga projects siyang medical, para sa mga senior citizens at yung mga kabataan sa edukasyon naman. Ayan. Lipat ka na, Teya, sa Parañaque. Dating journalist yan. Ayan. Naging staff ng ilang ni Senator Tessa Aquino Ureta. Ayan. Okay. Ngayon, tingnan mo, congressman na. Ayan. Ngayon, Congress. Oo nga, kaya naman congressman na siya. At lilipat na si Teya sa Parañaque. Bakit mo ako pinalilipat sa Parañaque, Manang Milky? Para ibili ka rin ng pera. Hindi gusto ko sa mali-maleta. Delikado yun. Delikado. Okay nga Ruth, maraming salamat Manang Milky. Happy weekend, Lakay, Teya. Ako si Milky Riganan nagulat para sa DZRH
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TGIF Manang Wilkie. Samantala 20,000 pulis itatalaga sa zona ng Pangulong Marcos. 4 na grupo kasado namang magkilos sa protesta. Alamin natin report mula kay Aris number 52 Edniel Parrosa. Naku, ang mga supporters ng dating Pangulong Digong, ang pro Duterte ba ay sasama din sa rally. Edniel? Edniel, please come in. Lakay at Mistea, kasado na ang Comprehensive Deployment Plan ng Philippine National Police para sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 27. Ay acting PNP spokesperson, Police Colonel Allen Rico, magpapakalat sila ng mahigit sa 20,000 tauhan sa Metro Manila pa lamang. Kasama na dyan ang augmentation mula sa kasundaluhan maging sa mga standby force. Sa bahagi naman ng NCRPO, kinumpirma na tagapagsalita ng unit si Police Major Hazel Asilo na may 4 na grupo ng humiling ng permit upang magsagawa ng kilos protesta sa Quezon City. Hindi man mailahad pa ang pangalan o sino-sino itong mga grupo. Binanggit ni Asilo na pinaplansya pa rin ang mga programang target gawin sa paligid ng Patasan, sa bahagi ng Commonwealth Avenue, sa bahagi ng Quezon Avenue, sa Katipunan, maging dito sa may Edges Shrine. Tiwala naman si Colonel Ko na nanatiling kontrolado ng PNP ang sitwasyong panseguridad para sa nalalapit na araw ng SONA. Pakinggan natin ang opisyal. Initially, we are deploying 20,000 personnel para po sa SONA. More than 20,000. This includes our allied or your augmentation from other agencies like the AFP, the Coast Guard. Kung hindi ko lang mabanggit, meron pa pong mga iba tayong mga kasama dito. And of course, kasama na rin po dito yung ating mga the action teams. Ang tinig ni PNP spokesperson Police Colonel Allen Rico. Ako si Edniel Parrosa. Edniel. Una sa Pilipinas. Yes, sir. Nakausap na yung mga leader ng mga magsasagawa ng protesta? May grupo ba ng mga taga-suporta ng Duterte group? Isiyan lakay dun sa mga babantayan. Ang mga nagpahayag na ngayon publicly lakay, mga nasa militanteng grupo. Sila yung mga nag-announce na magsasagawa ng People's Zona. Pero taon-taon, itong mga pro-Duterte groups lakay, usually po pwesto sila sa may malapit sandigang bayan eh. Yan lang yung kanilang hinihinging pwesto. Ngayon, ay aabangan natin kung saan sila papayagan ng NCRPO ng Quezon City Police District. Considering lakay na yung isa sa kanilang leader, si former Congressman Mike Defensor ngayon. Nasa Oblo na. Oo nga. Paano sila mag-gather? Si Manong Chabit. Oo, tsaka si Manong Chabit. So, interesting kung saan sila. Sa ngayon kasi lang kinonfirm pa na ng NCRPO kung ilan yung mga nag-apply pero hindi muna nila pinangalanan. Although publicly, ang nag-announce na ng People's Zona ay itong grupo nga ng mga militante lakay. Okay. Okay nga Rud. Maraming salamat, Edniel. Balik sa inyo, lakay at Mistea. Samantala, abogado ni Atong ang binasag ang katahimikan at umapela sa Department of Justice na ibasura ang kasong obstruction of justice laban sa kanya. I-detalye mo ang balitang yan, RH9 Manila Girl, Tina Nolasco. Tina? Mistea, formal na ngang hiniling ng abogado ng puganteng si Charlie Atong Ang sa Department of Justice na ibasura ang reklamong obstruction of justice na inihain laban sa kanya ng ilang kamag-anak na mga nawawalang sabongero. Sa inilabas na pahayag ng kanyang legal counsel na si Attorney Isabela Sabio, iginiit ni Attorney Caroline Cruz na wala umanong legal na batayan ang mga paratang laban sa kanya at siya ay biktima lamang umano ng malisyoso at gawa-gawang akusasyon. Ayon kay Attorney Sabio, hindi totoo ang aligasyon na nagkaroon ng payoff o suhulan sa pagitan ni Cruz at ng mga pamilya ng missing sabongero sa mga nangyari na pagkikita noong Marso at Abril sa tanggapan ni Cruz sa Mandaluyong. Ayon kay Sabio, ang mga kamag-anak ng mga biktima ang mismong humiling at nag-initiate ng mga pagpupulong. Nagbigay din umano si Cruz ng maliit na halaga para sa pagkain at pamasahe ng mga pamilya dahil malayo ang kanilang pinanggalingan na ginawa umano niya bunga ng kabutihang loob. Wala rin umanong pinapirmahang dokumento, kasunduan o anumang hininging pabor si Cruz kapalit ng tulong. Itinanggi rin ng kampo ni Cruz na pinigilan nito ang mga kamag-anak ng missing sabongero na dumalo sa mga pagdinig ng kaso laban kay Ang na kasalukuyang naharap sa mga kasong kidnapping at murder kaugnay ng mga nawawalang sabongero. Ito si RH9. Tina,
Asan daw si Atong Ang? Kung wala palang kinalaman, ba't di niya harapin ito? Sorry, Lakay? Sabi ko, ayan, nasaan si Atong Ang? Andito pa ba? O nasaan siya? Di ba alam ng kanyang lawyer? At kung walang kinalaman, ba't di niya harapin? Ba't siya Correct. nagtatago? Oo, hanggang ngayon nga ay hindi pa rin tukoy kung anong lokasyon. At itong kampo ni Ang nang maghain nga pati ang mga pamilya ng missing sa Benguero na respondent doon sa unang kaso na sinampa rin ng kabilang side ng pamilya dahil sila yung inaakusahan na tumanggap umano ng suhol ay matipid ang sagot sa media kanina, Lakay, ano? At ito namang kampo ni Ang hindi rin sumasagot kung nasaan na nga ba itong puganteng si Atong Ang. Okay, maraming salamat, Miss Tina. Maraming salamat, Mayor. Ito si RH9 Tino Velasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tina Nolasco. Samantala, utos na ombudsman na magsumite ng counter affidavit sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa. Dined malamang ni Senator Robin Hood Padilla. Aris number 5, Val Gonzales. Please come in, Val. Mayor Bigong magsumite sa Office of the Ombudsman ng hinihinging affidavit kay Senador Robin Padilla kaugnay sa pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa press briefing dito sa Office of the Ombudsman, sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya na nangangahulugang nag-waive na ng kanyang karapatang magpaliwanag ng sarili si Padilla. Ito'y may kinalaman sa kasong paglabag sa Presidential Decree 1829 na Obstruction of Justice na isinampa laban kay Padilla, Senador Alan Cayetano at dating Acting Sergeant at Arms Mao Plasca. Nitong nakalipas na Miyerkules, July 15, ay nakapag-comply na si Senador Cayetano na nag-submit ng kanyang counter affidavit. Dahil dito ayon kay Ombudsman Rimulya, maglalabas na lamang sila ng desisyon batay sa mga hawak nilang ebidensya. Sa panig naman ni Plasca, humingi ng extension ng dating general na binigyan ng ombudsman ng hanggang July 23. Matatandaang sa reklamo ng grupong Tindig Pilipinas, sa kabila raw ng umiiral na arrest warrant ng ICC laban kay Senador Bato, ay pinayagan umano ni Cayetano, Padilla at Plasca na makatakas ang senador at magtago sa kamay ng batas. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Okay nga, Rud. Maraming salamat, Val Gonzales. Samantala, babaeng dumalaw sa mister na nakakulong, patay sa pamamaril ng riding in tandem sa General Trias City, Cavite. I-detalye yung balita. Paglabas ng kulungan, Oo nga, Lakay, pagkatapos dumalaw. Niratrat na. Niratrat ng riding in tandem. I-detalye mo ang balitang yan. RH27, Noche Kakas. Noche. Yes, Lakay at Miss Teya, patay ang isang babae matapos sa pagbabarili ng riding in tandem sa General Trias City sa lalawigan ng Cavite. Ang biktima ay kinilalang si alias Nadia, 23 anyos, ng Barangay Santiago sa lungsod. Ayon sa report, papauwi na ang biktima matapos dumalaw sa kanyang mister na nakakulong sa isang pasilidad ng BJMP. Biglang hinarang ng dalawang lalaking beses na pinutukan ng di pa batid na kalibre ng baril sa ulo. Dead on the spot ang biktima habang dali-daling tumakas ang salarin sa direksyon ng Kiko Rosa ng nasabing barangay. Patuloy ang backtracking at forwarding ng pulisya sa CCTV footage na nakasuot ng black t-shirt ang motorcycle driver habang ang backrider ay nakasuot ng white jacket at white helmet. RH27, Nochikakas, DZRH, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Noche Kakas, at balita mula sa abroad, mula sa Canada. Delikadong kalidad o malakas na hangin, bunsod ng wildfire sa Canada. Ramdam na rin sa ilang syudad sa Amerika. Talaga, lumampas na sa border. James Galange sa detalye. James. Umabot na sa New York City at ilan pang syudad sa US ang delikadong kalidad ng hangin, bunsod ng malawakang wildfire na nagaganap sa Canada. Itinaas na ng US Air Quality Index Program sa hazardous level ang sitwasyon, lalo na sa Michigan at Minnesota, at pinaalalahan ng manatili muna sa loob ng kanilang mga tahanan. Ayon sa Canadian Wildland Fire Information System, kasalukuyang mahigit 800 wildfire na ang sumiklab sa kanilang bansa, kabilang ng panibagong 30 insidente nitong Huwebes.
Ang mga wildfire incident ay bunsod umano ng lightning strikes at human activities sa mga kagubatan gaya ng campfire, upos ng sigarilyo at equipment malfunctions. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galanga ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, James, sa sports, Miss Thea. Rain or Shine Team Captain Gian Mamuyak inilipat sa Phoenix. Idetalye mo balitang yan, Millie Borja. Tuluyan ang nagpaalam si Rain or Shine Elasto Painters Captain Gian Mamuyak sa kupunan para lumipat at maglaro sa Phoenix Fuel Masters. Ipinadala ng Rain or Shine si Mamuyak at ang second round pick nito sa PBA Season 53 Rookie Draft kapalit ng first round pick ng Phoenix sa nasabing draft na inaasahang gaganapin bandang taong 2030. Inaprubahan ng PBA ang draft na kalaunan ay inununsyo sa opisyal na website ng liga. Bago ang trade, patuloy na nag-uusap ang Rain or Shine at si Mamuyak para sa bagong kontrata. Matapos automatikong ma-extend ang kanyang kasalukuyang deal hanggang sa pagtatapos ng ongoing Governor's Cup. Nais ni head coach Yang Giao na tanggapin ni Mamuyak ang 3 taong kontratang inalok ng kupunan. Ngunit kasabay nito ay tinitingnan na rin ng prangkisa ang posibilidad ng pag-trade sa kanya. Sa kanyang paglalaro sa Elasto Painters, natulungan ni Mamuyak ang kupunan na makarating sa 5 semifinal appearances, kabilang ang pinakahuling pagpasok sa PBA Commissioner's Cup semifinals kontra sa Barangay Ginebra San Miguel. Sa Phoenix, makakasama niya ang batang core ng kupunan na binubuo ni Richie Rivero, Kenneth Tufin at ang dati niyang kakampi sa Ateneo na si Tyler Tio, habang hangad ng Fuel Masters na ipagpatuloy ang malakas nitong simula sa Governor's Cup. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ba, atinista pala siya, ha? Dumanding kayo sa, sa hazing. At bago ang showbiz, abay, bati mo natin yung mga taga-Toyota Alabang na nanonood sa atin ngayon na Miss Thea. Ayan sina Celine at Michael Lee. At batin na natin si paring Romela Cabanela at Kuyang Attorney Byung Garing at paring Manny Garcia at Dr. Ruel Aguila. Ayan. Maraming salamat po. Sa showbiz, Miss Thea. Bretman Rock at Niana Guerrero pasok sa 2026 Time 100 Creators List. Idetalye mo balitang yan, Angelica Cosme. 2 Pinoy ang pasok sa 2026 Time 100 Creators o listahan ng 100 Most Influential Digital Voices na inilabas ng Time Magazine. Pagdating nga sa content creators sa larangan ng fashion, beauty at self-expression, kabilang dyan ang social media star na si Bretman Rock. Dito nga ibinida ang anilay natural charisma ng online personality mula nang unang makilala sa short-form video sharing platform na Vine hanggang sa pinasok ang YouTube kung saan mapamake, fashion, buhay sa Hawaii at contents kasama ang kapatid at pamangkin, humakot ng milyong-milyong views. Kung entertainment and performance creators naman ang pag-uusapan, pasok dyan si Niana Guerrero. Dito naman highlight na sa edad na 12 taong 2017, nang una itong mag-viral special thanks sa kanyang dance cover ng Despacito. At ngayon nga, si Niana na ang most followed TikTok personality sa bansa with 46.7 million followers at 1.3 billion likes. Kabilang nga sa mga bigating personalidad na nakakolab nito ay sina Sabrina Carpenter, BTS J-Hope at Blackpink Lisa. Samantala, cover star naman ng 2026 Time 100 Creators ang American content creator at entrepreneur na si Alex Earl, na siya rin na nilang isa sa mga pioneer ng Get Ready With Me trend sa social media. Ito po ng showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ba, maraming salamat Angelica Cosme, ha? Mga vlogger na cover page na ng Time Magazine, ha? Ba, kaya pala, anong content naman ang ginagawa nun? Si Niana Lakay, dancer. Dancer naman. Si Bretman, marami. Marami, ayan. Okay, sige. Pwede natin pasukin yan. Simulan mo sa iyong bubuit, Lakay. At ayon sa ating business correspondent, Mr. Michael Ismaygay, abay nagsara ang palitan sa dollar, Miss Thea. How much, Lakay? 61 pesos and 58 centavos per dollar. Ba, tumataas, ha? Abot pa bossing Michael Gay ng 62. Naku, wag naman. Magre-reklamo na si OD Japana, ay Kuyang OD Japana, get well soon, ha? Ayan, binabati ka ng mga taga PMA Sandigan 82. Ayan, at kay General James Brillantes, Engineer Juanito Buduan, at maraming salamat kay Doktora Mayora Zeni Mendoza. Ayan, abay hanggang ngayon mainit pa ang padalang barakong kape. Uy,
Uy, sarap. Yun, no? Ang ganda ng mug mo, Lakay, bago rin yan. Ayan, Sino bigay yan? Ayan, I like that. Padala ng aking classmate sa Austria. Oh! That's Ayan, why. pasalubong. Ayan, good morning. Parang magandang hapon. Kaselo Lagmay, pagaling po kayo. Ayan, parang Arman Akinde, Bong Labog at Mr. Ed Lasa. At yan na po ang kabuhan natin palatuntunan ng break time. The road is long. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. Oy, mga kuya ha, ayan, full tank na nyo ha. Ayan. Meron pa, Lakay. Oo, ayan, Naku. bagong sweldo naman eh. Ayan. Ubus na nga, pinambayad na ng bills. Ganun ba? Bill na lang ang natira. Baka makalimutan nyo Martes magulantang tayo 11 pesos, 11 pesos sa diesel. Diyos ko. Siyo kay horror. Balansyadong balita susunod na Henry Urat, Miss Kay, Karen Oyong. Thank God it's a Friday, TGIF. Oras alas 5:08. Parang pa na. Yes.